Okay, tuloy po tayo sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Bilang o Numbers, chapter 14, verses 1 to 4. Ang verse 1, sabi niya, "That night all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron. And the whole assembly said to them, 'If only we had died in Egypt or in this wilderness, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt?' And they said to each other, 'We should choose a leader and go back to Egypt.'" Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. Ito po yung sitwasyon na bago po sila umalis doon sa Egypt, they celebrated yung tinatawag na kauna-unahang Pasko ng Israel. The first Christmas o Kapaskuhan, ito po ay naganap po sa lugar ng Egypt. Yung tinatawag po nilang Paskwa ng paglaya. Dahil nung narinig po nila ang tinig ni Moses na nagsalita kay Pharaoh, that God told Moses na sabihin kay Pharaoh to let his people go, many times Moses approaches Pharaoh at dumating yung pagkakataon na pagkatapos ng ikasampung salot na namatay ang lahat ng mga panganay, hayop at tao ng mga Egyptians, pinayagan po ni Pharaoh na umalis ang mga Israelites. Tuwan-tuwa po sila sapagkat isip po nila, malaya na sila at sila po ay talagang nagbubunyi, ngunit ito po ay tahimik na tahimik, Paskwa, pero ito po kapistahan ng Paskwa, pero isang lugar na tahimik sapagkat po maraming nangyari. But then, the heart of the Israelites, malaya po sila kasi isip nila, sila po ay papunta na doon sa isang lugar na pinangako ni Moses o pinangako ni Abraham, ni God kay Abraham hanggang kay Moses na sila po ay dadalhin sa lupang pangako. At itong lupang pangako, ito po ay lugar kung saan ang mga Israelites ay hindi na po sila maghihirap ng lubusan o mapapagod sapagkat sila po ay kakain doon sa isang lugar na kung tawagin, it is a land flowing with milk and honey. At ang sarap ng buhay, and they were imagining that habang sila po ay papaalis. At habang sila po ay naglalakad, dumating na po yung panahon. Buwan ang natapos, mga buwan ang natapos, taon na po ang lumipas, ngunit ito po ang kanilang naranasan. Sa proseso po ng buhay, masarap po ang maging buhay mananampalataya. But along the way, there's a lot of things happening in our lives that there are times we have to question God, we have to question even ourselves, ano ba itong pinasok ko? Tiyak na ba ako sa pinasukan kong ito, akala ko ba ang buhay Kristiyano masayang tunay? Bakit nararanasan ko ang hirap? Samantalang nung hindi pa naman ako Kristiyano, parang okay lang ito. Pero ngayon ako yung Kristiyano na, bakit parang nadarama ko yung mga iba't ibang uri ng pagsubok? And it happened into the life ng mga Israelites. Kaya ang sabi po ng verse 1, that night, gabi, nagpulong-pulong po sila. At ang sabing ganon, at sila ay sabay-sabay na nag-rally. Kaya yung rally na nakikita po natin ngayon, noon pa man may nag-rally na po noon. Wala na hong bago ngayon. Nagsama-sama po sila and they raised their voices and wept aloud. Antindi. Alam mo, kapag ang isang bagay, sinamahan mo ng iyak, ibig sabihin nito, medyo meron talagang problema. At sila po ay nagsimulang magreklamo kay Moses. Ito yung isang paglaya, ngunit nabubuhay pa rin sa espiritu ng pagkaalipin. Dahil sabi nila kay Moses, maganda pa sana na balik na lang kami doon sa Egypt. Pinalaya ng Lord, ngunit sila isip alipin pa rin.
Maraming Kristiyano tumanggap sa Lord pero hindi pa rin nakamove on sa kanya pong nakaraan. Tignan mo yung katabi mo. Nakamove on ka na ba? Sa mga bumigo sa iyo. Doon sa mga nangako sa iyo. Di ba? So yung kanilang kalayaan, naging daan pa rin ng pagkaalipin. Okay na sana eh. Kaso marami rin Kristiyano, ginamit yung kalayaan para magkasala. So eto ngayon yung kanilang sitwasyon. Sa halip ng magpuri sa Lord, sa halip na magpasalamat sa Diyos, dahil po sa sila'y patungo doon sa ipinangako ng Diyos, nawalan na po sila ng tiwala. Nawalan sila ng tiwala sa Diyos, nawalan sila ng tiwala sa leader, at nawalan din sila ng tiwala sa kanilang sir leader. Because of the situation that they have experienced during the time of process. Kaya ang proseso po hindi madali. Hindi po pwedeng natulog ka ngayon, bukas mayaman ka na. Siyempre, nagkakaroon ka muna ng goal setting. At pagkatapos tatrabahuin mo, hindi po madali yun. Dito na lang sa atin. Pag kumuha ka ng ganito, ituturo ka kung saan-saan. Nung kinuha ko po yung plate number ng sasakyan, kailan ko nakuha yung totoong plate number niya? After 9 years. Kasama ko si Brother CJ. Dinamayan niya po ako sa paghihirap. Madaling araw kami umaalis, punta kami rito, pagkatapos tuturo po Quezon City, tapos ituturo po kami sa Muntinlupa. Punta kami sa Muntinlupa, pagdating doon sa Muntinlupa, pababalikin po kami sa Quezon City. Proseso po kasi. And thank God sa buhay ni Brother CJ kasi talagang ako lang lagi tinatanong niya, Pas, tuloy ba tayo? Pag sinabi ko, tuloy tayo, go tayo, Pas. Diba? So we enjoy yung fellowship namin. So itong mga taong ito rin sana yung simula ng kanilang paglalakbay tungo sa isang magandang buhay, ngunit masalimuot na paglalakbay. At maraming Kristiyanong ganito ayaw ng masalimuot. Bawat bago sa ating buhay ay nagdudulot po ng dalawang pangyayari. Ang mabigong muli o magtagumpay uli. Kapag meron po tayong kabiguan at merong opportunity, two things that you have to consider. Baka mabigo ulit. O kaya naman, baka ito yung pagkakataong magtagumpay. Ang magsimula o manatiling tuod. Ang maniwalang may pag-asa pa o ipako ang sarili sa nakaraan. Ang bigyang daan ang pagkakataon o panatilihing isara ang aklat ng panimula. When all things comes into our lives and this is opportunity, lagi tayong nag-iisip, baka ito ay padala ng Satanas. O baka naman ito ay padala ng Diyos. Ano kaya ang dapat? At sa buhay, dumarating ang mga panahon na magagandang bagay. At minsan nakakalimutan na po natin yung mga araw na yon. Pero hindi po natin nakakalimutan ng mga pangyayari. Days may not be remembered, but moments are. Nakakalimutan natin kung anong araw nangyari ang mabuting bagay sa atin, pero yung moment na yon, hindi po natin makakalimutan. So, ang pamagat, when love for God is tested, when love for God is being tested, una, faith must arise. Faith must arise when anger arose. Pag tayo dumadaan na doon sa tinatawag na testing ng buhay, there's a lot of question to be asked. Lord, pinabayaan mo ba ako? Lord, sinasadya mo ba ito? Lord, iniwanan mo na ba ako?
Pero kapag maganda ang nangyayari, Lord, I know you are with me. Kapag medyo negatibo, Lord, where are you? Pero alam mo, kapag dumarating yung panahon, when you suffer things sa buhay mo na parang nasasaktan ka, doon mo mas lalong nararamdaman si Lord. When you isolate yourself because of the situation and you pray to God, doon mo nararanasan lalo ang Panginoon. And Jesus experienced that. When He knew na malapit na ang mga pangyayari sa kanyang buhay para ipako sa krus, iniwalay niya ang kanyang sarili, pumunta sa isang lugar na sila at ang Panginoon lang at ang sabi niya, Lord, I pray that let this cup pass away from me. Nagsasuffer na si Jesus po noon. Yung kanyang kalooban po nabibigatan na. But because yung kanyang nararamdaman, pinapaabot niya sa Lord, nasabi niya, but your will be done, not my will. Bakit nagkaganon? Because the presence of God was there. Kapag tayo nahihirapan, huwag tayong punta sa kapitbahay o sa kanino man. Tuhurin natin. Ibig sabihin, lumuhod ka. At ipanalangin mo ang sitwasyon mo, dun mo mas nararanasan ang presence ni Lord. Hindi tugon ang mga Bombay sa pangangailangan o ng mga Kapampangan. Hindi rin tugon ang home credit. Bagamat hanggang ngayon nagbabayad pa rin ako sa home credit. Hindi yan mga tugon. Ang tugon nasa Panginoon. Amen. So, when anger arose, kasi ang mga taong ito nagagalit kay Moses, dapat doon lalo ang pananampalataya lumitaw. Because when a person stays in the atmosphere of faith, the presence of God is there. Because that is the normality ng isang mananampalataya. Ang salitang pananampalataya. So kung nawawala ang iyong pananampalataya, hindi ka mananampalataya. So the shout and cries of these people broke the silence of the night. In the wilderness, nagpapahinga. Tahimik doon sa lugar ng disyerto. Walang kabahayan. Disyerto nga eh. Pero it was on that night na maingay sa lugar na yon. Dahil nagrally ang mga tao. And this is the picture and outcome when faith is gone. Sisihan. Alam mo, kapag ka nawala sa atin ang pananampalataya, kung sino-sino na ang ating sinisisi. Kung sino-sino na ang ating nasisisi. Sa lahat ng mga pangyayari. Di ba? Sisisihin natin si ganito. Sisisihin natin sarili natin. Kapag nangyaring ganon, check your faith. Baka nawawala ka na doon sa landasin ng Panginoon. Baka nalilihis ka na. Kaya hindi mo na makita yung liwanag ng buhay. And this is the situation of the Israelites. People began to focus on their past, then to look on their future. Kapag sisihan na ang nangyayari, unang pumapasok, mas mabuti pa noon. Mas maganda kung dito na ako. Mas maganda kung doon na lang ako pumunta. Bakit? Kasi ganito ang pakiramdam ko. Kasi ganito ang naririnig ko. Kasi ganito ang nararanasan ko. Sisihan. Kaya si Freddy Aguilar, kumanta na lang. Sinulat niya, ako ang nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. Di ba? Agang-aga nga eh, sabi niya. Gigising pa lang sa umaga eh. Paggising sa umaga, sermon ng almusal. Wala na ba akong kalayaan? Di ba? Sino sa inyo nakaranas paggising sa umaga, sermon ng almusal? Ako lang ba? Di ba? Tayo nakakaranas nito. So, faith makes everything possible. Faith
can't make things easy, but can make things possible. Pag dumadaan ka sa landas ng pananampalataya, hindi madali ang lahat, pero kaya ng pananampalataya ipangyayari ang mga layunin natin sa buhay. Amen. Then the second one, when love for God is being tested, hope must exceed. Dapat yung pag-asa natin ay lalo pa ang buong pagtitiwala sa Diyos. Dapat yung pag-asa natin ay hindi po mag-fade o kumupas. Sa halip ay lalo pong mag-arise. So, hope must exceed. When trust fades, hope must exceed. Kapag nawawala na po o naglalaho na po yung ating tiwala, dapat po ang pag-asa lalo pong lumakas. Verse 5 hanggang 9. Then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there. Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, "The land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them." The role of the leader, in spite of nasasaktan, walang iba kundi magbigay ng pag-asa, magbigay ng challenge to encourage them. At minsan, the feeling of a leader when being blamed. Kasi si Moses, lahat ng sisi na kay Moses na. At kapag ang leader ganito ang nararamdaman, iisipin niya, ito bang mga taong ito, Panginoon, kakampi ko ba o kaaway ko? Lord, ito bang mga taong ito, pinadala mo ba sa akin para maging kakampi ko o kaaway ko? And this is the feeling ng mga leader kapag ang reklamo dumarating sa grupo. That's why Moses prayed to God. Even Aaron. And now, here's the man, Joshua and Caleb, who have experienced exploring the land of Canaan, flowing with milk and honey. And they were also a man of encouragement. Sila po yung mga encourager. At nung sila po ay nagsalita sa mga tao, sabi niya, sandali lang, huwag kayong magreklamo. Maganda yung patutunguhan natin. Di ba katunayan ang sabing ganun niya, nagpakita kami sa inyo kung ano ang mga nasa lupain na yon, mga uri ng mga bungang kahoy na ang lalaki, mga sariwa, matatamis, at magandang manirahan doon. In spite, sa kabila ng maraming mga reclamites, at saka nagsasuffer ng mga problemites, Joshua and Caleb stood doon sa maraming tao, they silenced the people, and they encouraged the people to keep on, to go on, and do not turn back, because they were heading for a land flowing with milk and honey. Kaya mahirap sa isang mananampalataya, after enjoying the goodness of God, isang araw aayaw ka na. Kasi nakita mo na puro mga problema. Nang isang araw ay bumalik po kami doon sa wellness. Sabi ng doktor, "Pastor, pumayat ka. Pero anong pakiramdam mo?" Sabi ko, "Dok, pumayat ako pero hindi ako nanghina. Marami akong nararamdaman na yung side effect nung ibinigay mong supplement sa akin." Sabi ko, "Dok, halos buong katawan ko talagang sumakit, pati kasukasuan ko." At ang sabi niya, that is a good sign na ang katawan mo nagre-react sa ganon. Pag nawala na lahat yan,
maayos ka na. Chinek ang prostate ko. Nung unang sabi gano'n, meron kang prostate. Meron naman talaga lahat ng lalaki prostate. Diba? Pero ang maganda nito, hindi patungo sa kanser. Ngayon, pastor, bumaba na. Pagaling ka na. Tapos, sabi sa akin, yung kidney failure mo, thank God, kasi bumaba na lahat. At maganda ang reaksyon ng katawan mo. Yung creatinine mo, bumaba na rin. So lahat ng mga sinabi sa akin na, pastor, delikado ito, ngayon naman, nakangiti yung doktor. Kasi kailangan ng disiplina. Sa buhay pananampalataya, you need discipline. Amen. You can never be a disciple of God kung wala kang discipline. Because disciple starts from the word discipline. Disciple. So true leaders always give hope and encouragement to people. Pero pagpasok mo sa kwarto, iiyak mo na sa Panginoon. Lord, ito sila, ganito, ganyan, si ganito, reklamador, si ganito, nanunulusol pa. Pero pagharap mo sa kanila, encourage them. Maganda ang pinangako ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng iba, when you are a leader, it's so lonely at the top. Natanging kakampi mo na lang ang Diyos sa pagkakataong yun. But then maganda kasi si Moses, meron siyang Joshua and Caleb who encouraged the people to go on, to keep moving, never turning back, at huwag bumalik sa pagkakasala. At gamitin yung kalayaan tungo sa totoong kalayaan sa paggawa ng tama. So true leaders were also tested through hard times. Ang mga leader, kasama po rin yan sa testing. Hope makes everything work. Ang pag-asa ay talaga pong gumagana kapag tayo ay lubos na nagtiwala. And lastly, when love for God is being tested, love must prevail. Mahal mo si Lord, pero minsan dumarating na pati yung pagmamahal mo nako-question na rin. Lord, mahal naman kita eh. Totoo bang mahal mo ako? Lord, iniibig naman kita eh. Kaso nga lang itong nararamdaman ko na puro sitwasyon ganito. Totoo bang pagmamahal mo ito? Sa mag-asawa, bahagi ba ang testing sa inyong pag-iibigan? Sa jowa, bahagi ba ang testing sa inyong pag-iibigan? Doon sa mamagsyuta, mga jowa, di ba? Doon kay Joanna 1 at saka Joanna 2. Yung isa, Joanna. Di ba ang love, di ba, bahagi sa testing ng Panginoon? Kaya nga may kumante, love hurts. Di ba? Kasi pag nagmamahal ka, bahagi po ito. Dahil ang pagmamahal po ay meron din pong inaayos sa ating buhay. Dati kung lagi kang late pagpunta sa mga kompromiso mo, nung nagka-jowa ka, alam mo may magagalit sa iyo kapag lagi kang late. So naitutuwid. Kahit gusto mong mag-overtime, kung kailangan na sabi ni sweetheart, kailangan muwi ka na sa bahay, lagi mong naiisip si sweetheart because of love. So love must prevail. When frustrated, love must prevail. Amen. And you know what? God shows up. Nagpapakita ang Panginoon sa panahon na tayo ay natetest.
sa pagmamahal natin sa kanila o pagmamahal natin sa Diyos. Sometimes hindi natin nakikita ang kamay ng Panginoon, but we feel the embrace of God. In verse 10 to 12, but the whole assembly talk about stoning them. O biro mo, ang pinag-usapan ng buong taong ito, mga Israelite, patayin na itong si Moses, si Aaron, kasama na rin siguro sina Joshua. Nag-usap-usap itong mga Israelites na to at ang plano nila, batuhin hanggang mamatay. Pero tignan nyo, then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the Israelites. God shows up. When things aren't go smoothly, God shows up. Nagpapakita ang Diyos kapag meron pong tinatawag na problema sa kanya pong simbahan. In verse 11, the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? Hanggang kailan itong mga taong ito magtitiwala sa akin o magbibigay ng respeto? How long will they refuse to believe me, in spite of all the signs I have performed among them? Nakita nila, sabi gano'n, nakita nila yung 10 salot na dumaan sa Egypt. At lahat yun ang sabing gano'n, naging dahilan para sila'y lumaya, pero wala pa rin silang respeto. Maraming Kristiyano dahil maganda ang nangyayari. Pero pag dumarating yung mga pagsubok sa buhay, nawawala na sa simbahan. Nawawala na sa presensya ng Lord. Kasi isip nila, pinabayaan na ako ng Diyos. And in verse 12, nagalit na si Lord. Ang sabi niya, I will strike them down with a plague and destroy them. But I will make you into a nation greater and stronger than they. You see the promise of God doon sa leader na ito. Ang sabi ni Lord, I will make you into a nation. Because Israel, naging isang bansa lang po siya, 1948. Sa pamamagitan po ni Ben-Gurion. Si Ben-Gurion ay tinuring po ng Israel na parang prime minister po nila. At ayaw po siyang i-join doon sa NATO, yung treaty o pagsasama-sama ng mga bansa. Pero sumama po siya kasi he was pleading ng Israel ay maging isang bansa. And this was the promise of God. So, ang ginawa po ng marami pong mga bansa o maraming mga presidente, nag-usap-usap po sila. Tatanggapin ba natin, i-declare ba natin na ito ay maging isang bansa ang Israel o hindi? At lumitaw ang maraming kaisipan, abay, pagbotohan natin. Nagbotohan po sila. Sa pagboto po nila, 22 ang nag-oppose na hindi maging bansa. 22 countries o president. At yung nagsabi naman ng yes ay 22 rin. So equal. 22 ang yes at 22 ang no. Dapat merong to break the equality. At alam nyo, tumayo itong si Carlos P. Romulo ng Pilipinas at nag-vote siya ng yes. So naging 23 ang yes laban sa 22 no. Na-declare ang independence ng Israel. Kaya ang mga Pinoy, pagpupunta ng Israel, wala ng visa. Ang meron ka lang, ay ikaw ay mabisa. Kaya ang Israel, kinikilala ang Pilipinas na second Israel because of those things. And truly God, what He have promised to Moses, centuries have been passed, that Israel would become a nation, a stronger nation. It happened. Dahil sa isang Carlos P. Romulo, na isang Pilipino na nagsabing, gawin natin ito, bansa.
And it happened. Pero doon sa mga Reclamites, ang sabi ni Lord, I will strike them down with a plague and destroy them. Kaya ang lupa bumuka, kinain sina Dotan, at yung iba pang mga kasama na nag-leader para mag-rally, nakasama sila doon sa kamatayan. Leaders are God's gift to churches. Ang tanging kakampin na lang ng leader ay Diyos. God protects His chosen. God delivers them. Yung mga pinili and bless them. Love makes everything beautiful. Sa kabila ng naranasan ni Moses, pagkasilang pa lang niya, rejected na po siya. Gusto man ng kanya pong magulang na yakapin siya pero hindi po pwede dahil meron pong kautusan na kailangang patayin ang mga bata, 2 taong gulang. Kaya hindi nakaranas si Moses ng pagmamahal. But then when God talked to him, the first time that Moses experienced what is called truly love. Nakaranas ng totoong pagmamahal. Nung wala pa tayo sa Diyos, akala lang natin sa pagmamahal ay opposite sex. Yung pagmamahal sa Diyos noon ay para magsimba ka lang, celebrate mo ang pista, magsimba ka sa araw ng Pasko, at saka New Year, talon-talon ka ng 3 beses para magbago buhay mo. Hanggang ganun lang. Pagkatapos ng 3 araw, balik ka na naman sa dati. Tapos pag tinanong ka pa, anong New Year's resolution mo, dami mong sinasabi. Kasi wala ang totoong pagmamahal sa Diyos. But when a Christian accept Jesus Christ and he let God to be his Savior, master ng kanyang buhay, meron kang gustong gawin, pero pipigilan ka, lalo na kung ang gusto mong gawin, hindi tama. Hindi tama. And love makes everything beautiful. When you felt the love of God, that love, they are new every morning. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po nating basahin ang ating conclusion. Okay. 1, 2, 3, go. Challenges in life are there to form us into better and more fulfilled citizens of God's kingdom. Form us into a better and fulfilling citizens of God's kingdom. Kaya pag dumarating po yung mga testing ng buhay, tanggapin natin. Kasi alam niyo yung testing, ito po ang nagpapamature sa atin. Dahil kapag may pagsubok, merong problema, mag-iisip ka ng solusyon. At doon ka nagmamature. Pero ang tukso, ilalayo ka sa Diyos. Ang mga pagsubok, problema, ilalapit ka sa Diyos. Kasi that is when the time mananalangin ka sa Panginoon. Lord, ito ang nararanasan ko. Tulungan mo ako. Lord, ito ang sitwasyon ko, nahihirapan ako. Lord, I need your help. Lord, I need your love. Lord, I need your mercy. Pero pag gumarap ka sa tukso, hindi mo naman pwedeng sabihin na, salamat Lord sa tuksong ito. Walang ganun. Kasi alam mo, ibabagsak ka sa buhay na yan. Pero pag dumating yung pagsubok, I thank you, Lord, for the trials that comes my way. In that way, I can grow each day as I let you lead. And I thank you, Lord, for when those trials come my way, in that way, I can grow each day as I let you lead. Kasi alam mo, pag may pagsubok, Lord, pangunahan mo ako. Di ko kaya, pero Panginoon, umaasa ako sa iyo. When your love to God is being tested, let your faith arise. Let your hope exceed. And let love prevails. Amen. Ang tatlong yan
faith, hope, and love. Yan ay mga dakila. But the greatest is love. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, I just want you to raise your hands. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Nahihirapan ka ba sa finances mo? Nahihirapan ka ba sa negosyo mo? Nahihirapan ka ba sa pamilya mo? Nahihirapan ka ba sa pakikitungo mo sa iba? Ano man ang sitwasyon mo, let faith arise. When anger arose, kapag nagagalit ka na, let faith arise. Pag nawawalan ka na ng pag-asa, let hope exceed. And nawawalan ka na ng tiwala, let hope exceed. At kapag bigo na ang nararamdaman mo sa sitwasyon mo at parang wala ng future, let the love of God prevails into your heart. And you will see a land flowing with milk and honey. Maaring ito isang hindi lugar. Maaring ito isang sitwasyon o pangyayari sa buhay mo na mararanasan mo ang milk and honey ng Panginoon. Ginhawa sa buhay. Panginoon, nakikita mo, O Diyos, ang mga anak mong narito. Sa Kapaskuhang ito, wala naman kaming ibang hilingin. Hindi ang maraming pagkain, hindi ang maraming regalo na aming ipapamigay o aming tatanggapin. Lord, we just wanted to be with you. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your grace. In Jesus' name, amen and amen.